Hi guys, pasensya na kung medyo natagalan ang ating paggawa ng video, dahil pinagsama ko na ang dalawang bagong chapter. Yung isa nating video hindi na natin matutuloy dahil may nakagawa na pala. Naghahanap pa rin ako ng bagong pwedeng magawang ng recap. Hi guys, narito ang ika-147 na kabanata ng pagbalik sa nakaraan ng makapangyarihang mandirigma at strategies. Tara at simulan na natin ang kwento. Ang apat ay nanatiling nakatago, maingat na pinagmamasdan ng mga Holy Sun sa di kalayuan. Saad ni Zin, na may pagtataka sa kanyang boses. Tila mas malakas pa ang mga kandidato ng Holy Sun nang maging mga patay na puti, isang bagay na nakakagulat. Pero para bugbugin ng ganoon si Long Tianming at magmatigas pa rin, talagang hinahangaan ko siya sa kanyang katatagan. Sabi naman ni Shui Ling, na may halong pag-uusisa at pang-aasar. Magtatago kaya siya ng palihim at iiyak ng todo dahil sa kahihiyan. Wika ng ating bida, na may pagkutsa sa kanyang boses. Siguro sa ngayon nagtatago siya sa isang sulok, nagpapagaling ng kanyang mga sugat habang nagmumura. Sabi ni Yuyin, na nagbigay ng kanyang opinyon. Kung mayroon talaga siyang kakayahan, dapat personal siyang gumanti at ipakita ang kanyang lakas. Wika ng ating bida. Oh, hindi ko inaasahan na ipagtatanggol mo pa siya, nagtataka tuloy ako kung posible kayang mayroon kayong pagkakaibigan, na may halong pagtataka at pang-aasar sa kanyang tinig. Biglang lumingon ng mabilis si Yuyin, na tila nagulat sa kanyang sinabi. Tumigil ka nga sa mga walang kwentang pinagsasasabi mo. Sinasabi ko lang kung ano ang nakikita ko, wala akong pinapanigan. Wika ng acting bida, na tila hindi nagpapatalo. Ikaw, talaga bang ganyan ka? Nagkaumpugan ang dalawa, na tila may tensyon sa pagitan nila. Sa hindi inaasahang pagkakataon bigla na lamang lamapat ang mga labi ni Yuyin sa pisngi ng ating bida, isang bagay na hindi inaasahan ng sinuman. Gulat na gulat ang reaksyon ng ating bida, na tila hindi makapaniwala sa nangyari. Ha, ano kaya ang ibig sabihin nito? Si Shuiling natulala na lang sa kanyang likuran dahil sa kanyang mga nakita, na tila hindi makapaniwala sa kanyang nasaksihan. Makikita ang madilim na ekspresyon ni Yuyin dahil sa hindi inaasahang pangyayari, na tila nagsisisi sa kanyang ginawa. Walang hiyang masamang tao, paano mo ako nagawang pagsamantalahan? Hindi ko ito mapapalampas. Bigla na lamang may mabilis na kamao na papalapit sa ating bida, na tila handa ng manakit. Pagpapaliwanag ng ating bida, na nagmamakaawa. Nagkamali lang ako. Nagkamali, hindi ko sinasadya. Sa pag-iwas ng ating bida hindi niya namalayan na nakalabas na pala siya sa telang invisible kung saan sila nagtatago, na nagdulot ng kapahamakan. Dahil sa paglabas ng ating bida, biglang napahinto at napansin siya ng mga Holy Sun, na nagdulot ng panganib. Ang isa ay walang pag-aalinlangan, mabilis na itong papalapit sa ating bida, na tila handa ng sumalakay. Wika ng ating bida, na nagpapakumbaba. Hey, magpatuloy lang kayo sa paglalaban, huwag nyo na kaming pansinin, hehe. Mabilis na naghahanda ng pag-atake ang dalawa sa Holy Sun, na tila handa ng makipaglaban. Biglang sinapak ni Yuyin ang ating bida, ngunit nakailag naman ito, na nagdulot ng pagkabigo sa kanya. Tumigil ka nga, hindi mo ba nakikitang aatakihin na nila tayo? Gigil na saad ni Yuyin, na tila walang naririnig. Sino bang nakikipaglokohan sa iyo, talagang papatayin kita ngayon. Patuloy na umaatake si Yuyin sa ating bida, na tila walang kapaguran. Habang nakatago pa rin ang dalawa, pinagmamasdan ang nangyayari. Huwag kayong ganyan, hindi ito ang tamang oras para mag-away. Kritikal ang sitwasyon ngayon, kailangan nating malaman kung paano makakatakas muna, na may pag-aalala sa kanyang boses. Sabi ni Shui Ling, na sumang-ayon sa kanyang sinabi. Tama, hindi sinasadya ni Big Brother Scarlet Python iyon, kayong dalawa, tumigil na kayo sa pag-aaway. Nakahanda na naman si Yuyin sa kanyang pag-atake, na tila walang naririnig. Sa panaginip mo lang mangyayari iyon. Wika ng bida, na nagtatanggol sa kanyang sarili.
Hey, ano ba? Habang dumidepensa sa mga pag-atake, bigla na lamang may sumabog ng malakas sa gilid ng dalawa, na nagdulot ng gulat sa kanila. Nanggaling pala ito sa isang Holy Sun na kanina pa naghahanda ng pag-atake, na nagpakita ng kanyang lakas. Naagaw ang pansin ni Yuyin dahil sa pag-atake ng isang Holy Sun, na nagdulot ng pagbabago sa kanyang plano. Huwag mong isipin na patatawarin kita dahil lang dito, hindi pa tayo tapos. Habang nakatingin si Yuyin at ang ating bida sa papalapit na mga Holy Sun, na tila nag-iisip kung ano ang gagawin. Wika ng ating bida, na nagpapakumbaba. Ayos lang kahit anong sabihin mo, pero maaari bang magtulungan muna tayo, para makaligtas tayo sa panganib. Pagkatapos nating harapin ang mga patay na pupi na ito, hindi pa huli para maningil ka sa akin, na may pagmamakaawa sa kanyang boses. Mabilis na sinugod ni Yuyin ang mga Holy Sun, na tila handa ng makipaglaban. Oh, sige, pagbibigyan kita. Sa isang iglap tinamaan ng uppercut ni Yuyin ang isang Holy Sun, na nagpakita ng kanyang lakas. Mga pupi lang naglakas loob pang magmayabang sa harap ko, hindi niyo ba ako kilala? Makikita ang isang aura ng apoy na dragon at ang aura na kidlat, na nagpapahiwatig ng kanyang kapangyarihan. Habang naglakad ng dahan-dahan ang ating bida na parang walang nangyayari, na tila walang pakialam sa kanyang paligid. Pumasok na ulit ang ating bida sa invisible na tela, na nagtatago sa panganib. Dali, umalis na tayo dito. Reaksyon ni Zin, na nagtataka sa kanyang ginawa. Ha, bakit? Saad niya, na may pag-aalala sa kanyang boses. Pero, nag-iisa lang siya, hindi ba natin siya tutulungan? Kahit na mga pupi sila, mga kandidato pa rin sila ng Holy Sun, na nagpapahiwatig ng kanilang lakas. Wika ng ating bida, na nagpapaliwanag. Nagbibiro ka ba? Mayroon siyang heavenly, hindi siya basta-basta. Ang mga teknik na kinukultibo niya ay hindi ordinaryo, dalawa sa Tao of Dragon Realm ay hindi magiging problema para sa kanya, kaya hindi natin siya kailangang tulungan. Dagdag pa ng bida, na nagbibigay ng kanyang opinyon. Huwag na tayong makialam dito, mauna na tayo at hintayin siya sa ligtas na lugar. Pagpapatuloy ng kanilang paglalakbay, napansin ni Yuyin ang pag-alis ng tatlo, na nagdulot ng pagkadismaya sa kanya. Ano, mga walang hiyang masasamang tao. Iniwanan talaga nila ako at tumakbo, hindi ko ito makakalimutan. Dahil nawala siya sa focus na kapitan siya ng isang baging, na nagdulot ng sakit sa kanya. Ang sakit. Agad naman niya itong naalis gamit ang kanyang sibat, na nagpakita ng kanyang kasanayan. Umalis ka, hindi kita kailangan. Patuloy na nilalabanan ni Yuyin ang mga Holy Sun, na tila walang kapaguran. Habang tuwang-tuwa naman ang ating bida na animoy nanunood lamang sa isang sibang, na tila walang pakialam sa kanyang kaibigan. Sige pa, laban pa. Saad ni Zin, na may pag-aalala sa kanyang boses. Scarlet Python, iiwanan na lang ba talaga natin siya, hindi ba tayo tutulong? Wika ng ating bida, na nagpapakita ng kanyang pagiging walang malasakit. Kalimutan mo na, kaya niya na yan. Sabi ni Shui Ling, na nag-aalala sa kanyang kaibigan. Pero paano kung masaktan siya, hindi ba natin siya tutulungan? Tumawa ang ating bida, na tila walang pakialam. Haha, hindi siya basta-basta. Wika niya, na nagpapaliwanag. Sinumang makakasakit sa Tyranteng to ay tunay na master, kaya huwag kayong mag-alala. Mukhang malapit talaga kayo sa isa't isa, na may halong pagtataka at pang-aasar sa kanyang tinig. Sa kabilang banda, nagpakita ang lingkod ng Sage Emperor, na may mahalagang impormasyon. Mukhang nahanap na niya ang isa pang clone ng Sect Master ng Demon Clan, malapit na natin silang mahuli. Sabi nito, na nagpapakita ng kanyang determinasyon. Ang pangatlo, malapit na tayong magtagumpay. Sa tingin mo ba mapipigilan ng pagtatayo ng array ang aking divine sense, na may pagmamayabang sa kanyang boses? Knave, hindi niyo ako maloloko.
Habang makikita ang itim na aura na napapalibutan ng kulay purple, na nagpapahiwatig ng kanyang kapangyarihan. May nakaluhod na isang clone ng Sect Master, na tila naghihintay ng kanyang kapalaran. Humph, nahanap mo na naman ako, hindi ka talaga titigil. Wika ng Sect Master, na nagpapakita ng kanyang pagkadismaya. Gayunpaman, mayroon akong napakaraming clone, kahit na pumatay ka ng ilan, ano naman ang pinagkaiba, hindi mo ako mauubusan. Kapag nakalusot ako, malalagot ka, na may pananakot sa kanyang boses. Ang lihim na kaharian na ito ay akin, walang makakaagaw nito sa akin. Sabi ng lingkod ng Sage Emperor, na nagpapakita ng kanyang pagkadismaya. Napakawalan mo, hindi ka ba nahihiya sa iyong ginagawa? Itinatago ng pangunahing katawan ang kanyang tunay na anyo, ngunit ipinapadala ang mga walang kwentang clone na ito sa kanilang kamatayan, na nagpapakita ng kanyang pagkamuhi. Napakakatawa, hindi ko akalain na ganito kakatapang. Makikita na nila mo ng itim na bagay ang Sect Master, na nagpapakita ng kanyang kapangyarihan. Demon God Sect Master, kahit na gamitin mo ang lahat ng paraan, kahit na magtayo ng mga paghihigpit sa array upang hadlangan ako, hindi ka makakatakas. Sabi ng lingkod ng Sage Emperor, na nagpapakita ng kanyang determinasyon. Sa tingin mo ba ililigtas ka niyan, napaka-naive, hindi mo ako maloloko. Hahanapin ko ang lahat ng iyong clone at isa-isa silang lilipulin, na may pananakot sa kanyang boses. May ilang langgam ng Demon God Sect na nakalusot, hindi ko ito mapapalampas. Naglakas loob ang mga langgam na ito na pag-interesan ang mga pag-aari ng Diyos na ito, na nagpapakita ng kanyang galit. Hindi ko kayo patatawarin. Habang lumalayo ang tatlo, biglang napahinto ang ating bida, na may nararamdamang kakaiba. Hindi, may masama akong kutob. Naramdaman niya ang kakaibang presensya, na nagdulot ng pagkabahala sa kanya. Hindi, may panganib. Paglingon nila sa itaas, nakita nila ang isang lingkod ng Sage Emperor, na nagpapakita ng kanyang kapangyarihan. Ito ay hindi maganda, saad ni Zin, na may pagtataka sa kanyang boses. Ito ay, anong napakalaking pressure, hindi ko ito kaya. Mas malakas pa kaysa sa Sect Master, na nagpapakita ng kanyang pagkabahala. Sabi ni Shui Ling, na nag-aalala. Mukhang nakikita niya tayo, hindi tayo ligtas dito. Hindi ito maganda. Pag-aalalang sabi ng bida, na nagpapakita ng kanyang pagkabahala. Hindi nakapagtataka kung bakit napakalakas ni Holy Sun Li Wo, hindi nakapagtataka kung bakit pinupuntirya siya ng Sect Master, may malalim siyang dahilan. Kaagad nag-transform ang ating bida sa Food Panda, na nagpapakita ng kanyang kapangyarihan. Kaya ang Diyos pala ang nasa likod ng lahat, hindi ko ito inaasahan. Sabi ng lingkod ng Sage Emperor, na nagpapakita ng kanyang pagkayamot. Wala na akong interes na makipaglaro sa inyo, hindi kayo karapat-dapat sa aking oras. Dapat kayong lahat mamatay, na may pananakot sa kanyang boses. Wala kayong pag-asang makatakas. Bigla nag-ipon ng maitim na enerhiya ang lingkod ng Sage Emperor sa kanyang dulo ng daliri, na nagpapakita ng kanyang kapangyarihan. Humanda kayo sa inyong kamatayan. Nakahanda na rin ang pag-atake na gagawin ang ating bida, na nagpapakita ng kanyang determinasyon. Light and Dark Chi Explosion, ito na ang katapusan nyo. Pinakawalan na niya ang pag-atake na kanyang ginawa, na nagpapakita ng kanyang lakas. Humanda kayo sa aking atake. Sa mabilis na panahon nag-transform siya sa kanyang dragon form, na nagpapakita ng kanyang tunay na anyo. Roar, hindi ako magpapatalo. Habang sumisigaw ito, nagpakita ng kanyang kapangyarihan. Roar, kumanda kayo sa aking galit. Sabay atake ng kulay brown na bagay na pumulibot sa paligid, na nagpapakita ng kanyang kapangyarihan. Hindi ko kayo patatawarin. Habang patuloy na nag-aabsorb ang ginagawa ng pag-atake ng lingkod ng Sage Emperor, na nagpapakita ng kanyang kakayahan.
Hindi kayo makakaligtas sa akin. Sabi ng lingkod ng Sage Emperor, na nagpapakita ng kanyang pagtataka. Oh, hinaharangan ng blood mist na ito ang aking paningin, hindi ko kayo makita. Isang daga na may inheritance ni Kung Ming, mayroon nga itong potensyal, na nagpapakita ng kanyang paghanga. Makikita natin kung hanggang saan ka makakarating. Makikita natin na nag-transform ang bida sa kanyang shadow demon, na nagpapakita ng kanyang kapangyarihan. Humanda kayo sa aking paghihiganti. Dahil sa kanyang ginawang destruction, mabilis siyang pumunta sa likod ng dalawa, na nagpapakita ng kanyang bilis. Hindi ko kayo pababayaan. Kaagad niya itong kinuha sabay labas ng kanyang scroll, na nagpapakita ng kanyang plano. Humanda kayo sa aking sorpresa. Pagkatapos ipasok ng ating bida ang dalawa sa loob ng scroll, agad niya itong isinara, na nagpapakita ng kanyang kasanayan. Sa loob kayo ligtas. Mabilis siyang umalis sa kanyang buong bilis para makalayo lamang sa lingkod ang Sage Emperor dahil wala pa siyang laban dito, na nagpapakita ng kanyang pagiging maingat. Kailangan kong makalayo sa kanya. Mahabang patuloy na inaalis ng lingkod ng Sage Emperor ang mga usok na nilikha ng ating bida, na nagpapakita ng kanyang determinasyon. Hindi ako titigil hanggang hindi ko kayo nahuhuli. Sabi niya, na nagpapakita ng kanyang galit. Mga langgam, sinusubukang gumawa ng mga trick sa harap ng Diyos na ito, hindi kayo nakakatakas. Kahit saan kayo magtago at magpunta, walang lugar sa mundo na hindi ko kayo mahahanap, dahil ang aking kapangyarihan ay walang hanggan. Sisiguraduhin kong mamamatay ang bawat isa sa inyo na kabilang sa Demon God Sect, dahil walang sinuman ang makakatakas sa aking paghihiganti at galit. At dito nagtatapos ang kabanata. Maraming salamat po.